Sa mga nagtatanong kung paano gumawa ng burong repolyo o tinatawag na sauerkraut, para po sa inyo yung video na to. Hello from Alaska at welcome ulit sa ating food preservation vlog. Ang paggawa ng sauerkraut yung isa sa pinakamadali at pinakasimpleng paraan ng pag-ferment ng repolyo. Kasi yung ingredients na kailangan nyo dito ay repolyo at saka asin lang. So first step, after kong mahugasan ito, hinihiwa ko naman siya ng ganito kalalaki. At saka nilalagyan ng asin. Sa 2.5 kilo ng shredded na repolyo, maglagay kayo ng 3 kutsarang asin. Tapos haluin nyo itong mabuti at iset aside hanggang sa malanta na ang mga ito. Sinet aside ko yung sa akin ng mga 1 to 2 hours at binaliktad ko ito ng 2 beses within that time. Ito na yung magiging itsura niya after maset aside. Nalanta na siya at nagtutubig na rin. Para maburo ito o ma-ferment, kailangan nyo itong ipack sa loob ng jar. Gumagamit ako dito ng fermentation crock. Nabili ko lang ito sa Amazon. Kung wala kayo nito, kahit na anong malaking jar lang pwedeng gamitin as long as na pwede nyo siyang lagyan ng pabigat sa taas. Makikita nyo dito mamaya kung ano yung sinasabi ko. Isama nyo rin sa jar yung katas pero wag nyong dagdagan ng tubig. Ginagamitan ko pala nito para ipack ng mabuti yung ating mga repolyo sa loob ng garapon. Pwede nyo ring gamitin lang yung inyong kamao. Unti-unti nyo lang po pala silang ilagay dito para madali nyo silang ipack. Huwag isahan kasi mahihirapan kayo. So after nating bugbugin at suntuk-suntukin, ito na yung kinalabasan niya. Mas dumami pa yung kanyang katas. After nyan, gumamit kayo ng malinis na puteng tela. Gumamit ako dito ng cheesecloth. Tuck in nyo yung gilid ng inyong tela against sa garapon or kontra sa garapon para hindi ma-expose yung mga repolyo. Ito yung sinasabi ko na pabigat kanina, ginagamit ito para pumaibabaw yung kanyang katas. Diinan nyo ito para mas lalong pumaitaas yung kanyang juice. Kung wala din kayo nito, pwede kayong gumamit ng plato tapos bilang pabigat, maghanap kayo ng garapon na pwedeng mapaglagyan ng tubig at yan yung ipatong nyo sa ibabaw ng plato. Kasi alam nyo dati, wala din akong fermentation crock at yung ginamit ko na pabigat naman is plato at saka ziploc bag na merong tubig. Pero effective din yung garapon na merong tubig. So may takip yung crock na to tapos nilalagyan siya ng tubig sa gilid. Takpan nyo din yung sa inyo para hindi siya madapuan ng insekto pero hindi nyo na siya kailangang isil ng ganito gamit yung tubig. And that's it. Iset aside nyo lang ito. Usually 5 to 6 weeks kumpleto na yung fermentation process. Tandaan nyo lang na the longer nyo itong i-ferment, mas lalo siyang aasim. Ilagay nyo pala ito sa cool and dark na lugar, lalong-lalo na kung gumamit kayo ng jar na clear. So ito na yung resulta ng aking sauerkraut ngayong taon. 11 weeks ko pala ito siyang binuro. Bago ko makalimutan, habang nagfe-ferment pala ito, i-check nyo siya every few days para lang masigurado na walang mold na mamuo. Kung may makita kayong parang puti na film na namuo sa inyong sauerkraut, it's a type of yeast po na normal lang sa fermentation process. Tanggalin nyo lang siya gamit yung kutsara. Pag may nakita naman kayong itim or kulay blue-green, mold na po yan, mas mainam na itapon nyo na lang ito para sa inyong kalusugan. Tikman natin kung maasim na. Maasim na. Rinig nyo ba yung crunch? Let's try it again. Perfect. After fermentation, pwede nyo na itong i-imbak sa inyong refrigerator. Mga 6 months yung kanyang shelf life pag nilagay nyo siya sa fridge. Pero kung gusto nyo namang pang matagalang pag-imbak, pwede nyo rin siyang i-water bath canning para silyado talaga yung garapon. Yung disadvantage lang kapag pinakuluan nyo ito sa water bath canning ay mamamatay po yung kanyang mga probiotics or yung kanyang mga good bacteria. But otherwise, nutritious pa rin yung repolyo kahit na pakuluan nyo ito. That's why hindi ko na water bath canning yung aking sauerkraut this year para ma-take advantage ko yung mga probiotics na namuo dito sa ating fermented repolyo or sauerkraut. Nasa sa inyo po kung ano yung gusto nyong gawin. Gusto ko lang talaga ibahagi sa inyo yung mga kaalaman na natutunan ko sa pamumuhay dito sa Alaska. At ito lahat yung aking nagawa and actually as of now,
yung malaking jar na lang yung natira. Oops, hindi ko pala nasabi sa inyo kung ano yung lasa nito. I think maiko-compare ko siya sa atsarang papaya, pero walang tamis. Kasi nga, asin lang naman yung nilagay natin dito. Pero crunch-wise at texture-wise, parang atsarang papaya lang din siya. Hanggang dito na lang muna. Sana may natutunan kayo ulit sa akin. Bye!